Huling buwan na ng 2024, bibili ka na ba ng pinapangarap mong sports bike? Gusto mo nang bumili pero hindi mo alam kung ano ba yung babagay sa'yo at syempre kung ano ba yung swak sa budget mo. Tulad ngayon, maraming lumalabas na sports bike na nasa 400cc to 600cc pero below 500,000. Oo, tama ang narinig mo, sports bike na below 500,000. Kaya kung isa ka sa nagbabalak bumili ng sports bike ngayon or next year, sa video na to, bibigyan kita ng 12 sports bike na swak sa budget mo. Kaya panoorin mo tong video na to hanggang dulo. Unahin na natin dito sa best entry level sports bike ng Honda, ang CBR 500R. Good for beginner din itong CBR 500R bukod sa swak sa budget. Syempre Honda, aasahan mo talaga dito yung durability at reliability nito. At ang isa sa nagustuhan ko dito sa CBR 500R ay para siyang sport touring So ibig sabihin hindi ka masyadong sub-sub dito sa sports bike na to. Kasi kung mapapansin nyo, medyo elevated yung handlebar niya. At ang isa sa i-consider mo dito sa sports bike na to, expressway legal na rin to. And sa makina gumagamit ito ng 471cc double overhead cam liquid cooled 2-cylinder engine na kaya mag-produce ng 46.9 horsepower at 8,500 RPM at max torque na 43.2 Nm at 6,500 RPM. At pagdating sa fuel consumption, talaga maaasahan din kaya nitong umabot hanggang 28.6 km per liter. Best feature na ino-offer nitong CBR 500R, naka dual channel ABS, naka sleeper clutch, tapos naka fully digital meter panel at sa front suspension gumagamit ito ng Showa inverted fork at naka LED lahat ng ilaw, then dual disc brake na yung front brakes nito. Pagdating naman sa presyo, mabibili natin to sa halagang 389,000 pesos. Next naman natin from Kawasaki, syempre 500cc din. Ito yung Kawasaki Ninja 500, ang successor ng Ninja 400. Kailan lang din ito ni-launch ng Kawasaki Motorcycles at isa din to sa mga perfect for beginner na sports bike under 500cc category. Parang CBR 500R din ang riding position mo dito dahil medyo naka-upright position ka dito. Kaya sa tingin ko hindi lang pang racetrack ang CBR 500R at itong Ninja 500. Suitable din ito sa long ride. At pagdating nga sa makina nito, gumagamit ito ng 451cc double overhead cam 4 valves liquid cooled parallel twin cylinder engine na kaya mag-produce ng 51.3 horsepower at 10,000 RPM at max torque na 42.6 Nm at 7,500 RPM. And sa fuel mileage ito, kaya nitong umabot hanggang 23 km per liter. At pagdating naman sa features na ina-offer ng Ninja 500, sa looks ito para siyang ZX6R. At syempre LED na lahat ng ilaw nito, naka-smart key system na rin ito, and naka-TFT display, meron siyang sleeper clutch, naka-dual ABS, and meron na rin itong Bluetooth connectivity. At meron nga pala itong dalawang variant, yung standard at special edition. So bali itong nasa harapan natin yung special edition. So ito yung nakakiles, naka-TFT display, etc. Pagdating sa presyo, para sa standard, meron itong SRP na 353,800 at para naman sa special edition, ang presyo ay 379,600. Kung bitin ka sa Ninja 500, meron ka pa rin option. Pwede mong i-consider itong Ninja 650. Naka-parallel twin cylinder engine din ito at pwede rin pang long ride. So gumagamit niya ito ng 649cc liquid cooled 4-stroke double overhead cam parallel twin cylinder engine na kaya mag-produce ng 68.3 horsepower at 8,000 RPM at max torque na 65.7 Nm at 6,500 RPM. At meron itong 6-speed manual gearbox. At pagdating naman sa ibang features, meron itong traction control, naka-assistant sleeper clutch, naka-dual ABS, naka-dual disc brake na rin sa front brakes, and sa meter panel, TFT display na yung ginamit dito at syempre LED na rin lahat ng ilaw nito. And meron itong 15 liters fuel tank capacity at pagdating naman sa fuel mileage, kaya nitong umabot hanggang 22 km per liter. Pagdating sa price, ang SRP nito ngayon 452,000 pesos. Next naman natin from Kawasaki pa rin ang Ninja ZX4RR. Below 500,000 pa rin to mga tol, 499,000 pesos. At least may sukli ka pa sa 500,000 mo. So ito nga po yung sports bike na 400cc inline 4 ng Kawasaki ngayon. Yung specs nito ay makikita din natin sa ZX6R or ZX10R. Pero hindi lahat. Kumbaga ginawa ito para sa mga beginner na gusto mag-racing. In short, bukod sa pwede rin naman itong pang urban riding, pero mas applicable sa racetrack. So gumagamit niya ito ng 399cc double overhead cam liquid cooled inline 4-cylinder engine na kaya mag-produce ng 78.7 horsepower at 14,000 RPM at max torque na 39.6 Nm at 13,200 RPM. Pagdating sa fuel mileage,
mileage kaya nitong umabot hanggang 24 kilometers per liter. Pagdating sa mga features, meron na itong traction control system at merong power and riding modes, adjustable ang suspension, and naka TFT display na rin ito. At the same time, meron na rin itong phone connectivity. Naka quick shifter na din, tapos ride by wire na yung throttle nito. Naka dual disc brake na rin ito sa front brakes at syempre equip ito ng dual channel ABS. And pagdating sa presyo, mabibili natin to sa halagang 499,000 pesos. Next sa list natin from Bristol Motorcycles. So meron tayo dito itong bagong lineup ng sports bike under 400cc category na naka-inline 4-cylinder engine. So ito nga mga tol ang Cove 450RR, and meron itong dalawang variant. Itong nasa harapan natin yung Cove 450RR standard version at ito namang pula yung Cove 450 Pro. Sa ngayon mga tols, under 400cc category na inline 4-cylinder engine dito sa Philippine market, pag pinag-usapan ng sports bike, ito na yung pinaka-rival ngayon ng ZX4RR. So syempre ang kagandahan dito sa Cove 450RR at Cove 450 Pro, so mas affordable yung presyo nito compare natin sa ZX4RR. At ang pinaka nagustuhan ko talaga dito sa Cove 450, mas slim yung body design nito. So pagdating sa makina, gumagamit ito ng 442.9cc liquid cooled 4-stroke double overhead cam 16 valves inline 4-cylinder engine na kaya mag-produce ng 69.7 horsepower at 13,000 RPM at max torque na 39 Nm at 10,500 RPM. So dahil design din ito hindi lang pang daily use kundi pang racetrack din, meron itong TCS or traction control system para ma-prevent yung pag-slide or pag-skid ng mga gulong natin, lalo na sa mga cornering. Adjustable na rin ng front suspension, naka quick shifter, naka dual channel ABS, meron na rin itong steering damper, TFT display na rin ang ginamit sa panel, at ito lang yung sports bike under 400cc category na may launch control. At price point na 418,000 pesos para dito sa Cove 450 Pro, sulit na rin talaga para sa mga specs na nakasalpak sa sports bike na to. And para naman sa Cove 450RR, so ito yung pinaka-standard version niya na meron dito sa atin sa Pilipinas. So bali yung wala lang yata dito yung steering damper, launch control, and yung quick shifter. And mabibili naman natin itong Cove 450RR sa halagang 388,000 pesos. Next sports bike natin mga tol is from Bristol or QJ Motor pa din. So ito nga mga tol ang SRK 600RC. So ito yung sports bike na Chinese yung manufacturer, pero yung mga piyesa na nakakabit dito is halo tulad na lang ng front suspension from KYB which is from Japan. Tapos sa braking system niya ay Brembo yung ginamit. Both front and rear brake yan mga tol. Tapos yung brake lever ng front brakes natin is Brembo pa rin yung ginamit, ganun din sa mga master cylinder niya. TFT display na rin mga tol ang ginamit sa meter panel, and ang malupit dito nakakiles to So yan makikita nyo, wala siyang suksukan ng susi dito. So ito lang sports bike ngayon na nasa 600cc category na nakakiles. Other features mga tol, LED na lahat ng ilaw na ginamit dito, tapos meron siyang USB port at naka dual channel ABS na rin or anti-lock braking system. So pagdating nga sa makina, gumagamit ito ng 600cc liquid cooled double overhead cam 16 valves inline 4-cylinder engine na kaya mag-produce ng 60 kW at 11,000 RPM at 51 Nm at 10,500 RPM, at meron itong 6-speed manual transmission. Pagdating sa fuel capacity, meron itong 15 liters fuel tank capacity at ang fuel mileage naman nito ay around 20 kilometers per liter. Pagdating sa presyo, mabibili natin to sa halagang 468,000 pesos. Next naman sa list natin is from CF Moto. Sa ngayon, merong tatlong sports bike si CF Moto, of course at affordable price on its category. Meron tayo ditong CF Moto 450 SR at yung latest version nito na 450 SRS. So ito yung naka-underbelly na yung exhaust and naka-single-sided swing arm na rin. Kaya kung looks lang ang pag-uusapan dito sa CF Moto 450 SR, talagang panalo ko na rito. Andun yung pagka-aggressive at pagka-premium ng datingan niya. And talagang napaka-detailed ng overall body design ng motorsiklo na to o sports bike na to. Sa makina, gumagamit ito ng 449.5cc engine displacement liquid cooled double overhead cam 8 valves 270 degree twin cylinder engine na kaya mag-produce ng 49.6 horsepower at 9,500 RPM at 39.3 Nm at 7,600 RPM. And ang isa sa nagustuhan ko din dito sa 450 SR ay naka Brembo caliper tayo sa front brakes.
So isa rin yan sa mga high-end na piyesa na nakakabit dito. And pagdating naman sa fuel mileage, kaya nito umabot ng 22 kilometers per liter. And para naman sa mga features na ino-offer, meron itong traction control system, may phone connectivity, naka-TFT display, equipped ng sleeper clutch at naka-dual channel ABS. Sa price point naman mga tol ng CF Moto 450 SR na 299,900. Syempre kung talagang enthusiast ka ng sports bike at talagang gusto mong mag-sports bike, mapapaisip ka kung alin ba dito, yung Cove 450RR ba o itong CF Moto 450 SR. Kasi konti na lang naka inline 4 ka na. Pero nasa sayo pa rin yan kung looks ang gusto mo dito ka na sa CF Moto 450 SR, at kung gusto mo naman ng inline 4 na mas affordable, go for 450RR. Yan ang maganda nga dito mga tol, ay pareho naman silang expressway legal. So pagdating sa presyo para dito sa CF Moto 450 SRS, ang SRP nito ay 318,900. And para naman dito sa CF Moto 450 SR, ang SRP nito ay 299,900. At para mas gumulo ang isip mo sa kakaisip kung anong sports bike talaga ang para sa iyo, susunod sa listahan natin mga tol ay ang bagong release lang ng CF Moto Philippines. Ito nga ang CF Moto 675 SRR. Napakaangas ng isang to, pinalaking 450 SR. Tignan mo naman yung looks niya, mas pinabrusco at talagang napaka-aggressive. So wala man sa listahan natin yung bagong YZF R9, ito na yata yung pinaka-rival ngayon ng R9 dahil pareho silang naka-inline 3-cylinder engine. So para sa akin kasi sila yung magka-rival pag pinag-usapan yung pang racetrack na sports bike ngayon dito sa atin sa Pilipinas. Pagdating sa makina, gumagamit naman ito ng 674cc liquid-cooled 4-stroke, double overhead cam, 12 valves, inline 3-cylinder engine na kaya mag-produce ng 94.8 horsepower at 10,250 rpm at max torque na 70 Nm at 8,250 rpm. And meron itong 6-speed manual gearbox at equip ito ng assistant sleeper clutch. Pagdating naman sa fuel tank, meron itong 15 liters fuel tank capacity. At sa mga features na ino-offer nito, sa front suspension naka-KYB tayo dito na inverted fork, tapos naka J1 naman yung mga brake calipers natin. Other features, naka dual channel ABS, may multimedia controls para sa TFT display natin, tapos naka ride by wire na rin siya. And meron siyang USB Type-C na socket, may phone connectivity, and navigation ready na rin yung TFT display niya. Napakaangas sports bike na may navigation na kadalasan ay ginagamit lang sa mga adventure bike. At syempre hindi mawawala yung traction control system para sa mga smooth na cornering. Pagdating naman sa presyo nitong 675 SRR ay hindi pa rin naman to lumagpas sa 500,000 at mas mababa pa rin sa 450,000 dahil ang SRP lang nito ay 438,900. Napakasulit para sa isang 650cc category na inline 3-cylinder na napakaangas na sports bike. But wait, there's more from CF Moto pa rin. Kung mahilig kayo sa mga classic looking ay meron ng CF Moto niyan. Ito ang CF Moto 500 SR Boom. So isa rin to sa mga bagong release ng CF Moto Philippines ngayon. Very unique mga tol ng design nito dahil sports bike siya na may classic looks at talagang may pagka-futuristic din yung datingan nito. Kaya ibang-iba yung design nito sa mga typical na sports bike na nakikita natin. So talagang malikot din yung utak ng nag-design nito, no? Kumbaga yung motor na classic looks na galing doon sa lumang panahon dinala naman sa modern era, kaya ganyan yung naging itsura niya. Speaking of modern era, equip ito ng mga advanced features tulad ng emergency stop signal, meron siyang USB charging port, tapos onboard navigation. So napakaangas sports bike din to na may navigation. Tapos meron siyang traction control system, may phone connectivity, may steering damper, naka dual channel ABS. Meron na rin itong quick shifter at syempre yung looks niya na may retro classic na may pagka futuristic. So saan ka pa meron kang lumang motor na bago, di ba? Sabi nga ni Sir Sak, pag bumili ka ng classic looks na bike hindi yan maluluma kasi luma na yung itsura, pero bago. What? Bro, what are you talking about, man? Pagdating sa makina, meron itong 499cc liquid-cooled 4-stroke, double overhead cam, 16 valves, inline 4-cylinder engine na kaya mag-produce ng 81.8 horsepower at 12,500 rpm. At nag-increase nga rin pala mga tol yung horsepower nito, lalo na kung tumatakbo dahil meron siyang ram air. At pagdating naman sa maximum torque nito, meron itong 49 Nm at 10,000 rpm at meron itong 6-speed manual gearbox. Pagdating sa presyo mga tol, ang SRP nito 383,900. So dito ka mako-confuse dito sa 500 SR Boom at sa Cove 450 Pro.
Dahil ang SRP ng 450 Pro ay 418,000. Tapos yung 450 Double R naman ay 388,000 pesos. So mas mahal pa rin compare natin dito sa 500 SR Boom. So talaga mako-confuse ka sa mga presyo ng mga sports bike na to, no? Biruin mo, may pera ka na, bibilhin mo na lang, talagang sasakit pa yung ulo mo. Kaya kung umabot kayo sa part ng video na to, shout out sa mga may pambili ng sports bike. Good luck na lang sa inyo. Next sa listahan natin mga tol, from Italy, ang Aprilia RS 457. Small version ng Aprilia RS V4. So makikita natin dito yung DNA ng RS V4, pang MotoGP yung datingan nito. So ginawa itong RS 457 para din sa racetrack. Kaya sa mga mahilig sa racetrack dyan, sa mga racing, baka ito na yung para sa iyo. At syempre good for beginner din itong sports bike na to. Pagdating sa looks nitong RS 457, syempre nakuha nga niya yung DNA ng big brother niya na RS V4. So napaka-aggressive, talagang napaka-sporty ng looks niya. And sa riding position nito, talagang aggressive yung body position mo. So pagdating niya sa makina, gumagamit ito ng 457cc liquid cooled 4-stroke double overhead cam 8 valves 270 degree twin cylinder engine na kaya mag-produce ng 47.6 horsepower at 9,400 rpm at max torque na 43.5 Nm at 6,700 rpm at meron itong 6-speed manual gearbox at equip ito ng assistant sleeper clutch at meron na rin itong quick shifter. And sa mga features naman na ino-offer, meron itong traction control system, yun nga, naka quick shifter na to, tapos ride by wire na rin yung throttle nito. And meron itong 3 riding modes, adjustable lang suspension, meron siyang phone connectivity at meron na rin itong onboard lap timer. And syempre sa meter panel natin, naka TFT display na to, tapos LED yung mga ilaw at meron na rin itong dual channel ABS, tapos switchable siya na pwede siyang i-on, pwede siyang i-off. Pagdating sa presyo mga tol nitong RS 457, very competitive ng presyo nito, no? So hindi nalalayo yung presyo nito doon sa mga nauna kanina tulad ng Cove 450, ng CF Moto 450 SR. Kasi ang presyo lang nito nasa 348,000 pesos. Talagang napaka-affordable pa rin ito on its category. At hindi lang yun mga tol. Take note, Aprilia to at Italian brand. At ang last sa listahan natin mga tol, ang KTM RC390. Tamang-tama para dito yung tagline nila na ready to race. Dahil itong KTM RC390 ay ready talaga to sa mga racetrack. Pwede rin naman sa urban riding pero more on racetrack talaga itong sports bike na to. Pagdating sa makina, gumagamit ito ng 373cc liquid cooled 4-stroke double overhead cam 4 valve single cylinder engine na kaya mag-produce ng 44 horsepower at 9,500 rpm at max torque na 37 Nm at 7,000 rpm. So huwag kayong mag-alala mga tol dahil expressway legal din itong RC390 kahit naka-indicate dito ay 373cc. Sa papel nito ay 400cc yan. Pagdating naman sa mga features na ino-offer nito, naka TFT display, may traction control system, meron itong mga riding modes, naka sleeper clutch, naka dual channel ABS, tapos meron siyang cornering ABS. And sa lahat na nabanggit nating sports bike dito sa video na to, itong KTM RC390 lang yung naka single cylinder. Pagdating naman sa presyo nitong RC390, ang SRP nito ngayon dito sa atin 335,000 pesos. Para sa price point ng KTM RC390, sulit pa rin yan dahil KTM yan Talagang sulit yan sa mga specs na nakasalpak dito. Kumbaga yun nga yung tagline nila ready to race na to. Pero syempre sa panahon natin ngayon talagang marami na tayong pagpipili ang sports bike na nasa 400 to 600cc category na mas affordable yung presyo. At yun nga, naka twin cylinder, inline 3 at meron pa nga inline 4 cylinder. Kaya nga ang balita ngayon parang nababankrupt na itong KTM dahil ina-upgrade naman nila yung performance ng mga bike nila pero hindi yung engine Still single cylinder pa rin itong mga RC390 nila o yung Duke 390. Kasi ang hanap na ng mga tao ngayon ay yung inline 2 o yung inline 4. So kumbaga nagbe-base na sila doon sa tunog and sa performance. Okay mga tol, yan ang mga sports bike na pwede nyong pagpilian o isama sa option nyo under 400 to 600cc category at affordable prices. Kaya kung napanood nyo tong video na to at umabot kayo sa part ng video na to, nasa sa inyo na lang talaga kung ano ba yung napupusuan nyo o yung talagang gusto nyo. So kung umabot kayo sa part ng video na to, sana ay nakatulong sa inyo. And sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. And sa mga bago pa lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.